Samantala, monitoring sa supply ng kuryente para sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo ating pag-uusapan kasama si National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Admin Almeda, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon, si Kuweng. Sir, saan nalalapit na pagbubukas ng klase? Good afternoon po sa lahat ng nanonood. Yes, sir. Sir, saan nalalapit po na pagbubukas ng klase? Ano po yung mga hakbang na ginagawa ng NEA para matiyak yung tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente sa mga school, lalo na po sa mga lalawigan at sa mga liblib na lugar? Yes, as a Kuweng, every year naman po ang NEA ay sadyang nag-uukol ng mga countermeasures and check and balances, monitoring po sa mga operations ng electric cooperative, no? At every year naman po meron kaming interagency coordination with DepEd. And so far, wala naman po kaming nakikitang balakid or major issue na pwedeng mangyari aside from the fact na ang Visayas area is on yellow alert, no? So that is some generation issue. But doon po sa ating mga operations ng electric cooperatives on the with respect to distribution, lahat naman po ay nakaantabay at para siguruhin ang tuloy-tuloy na pag-supply ng kuryente. Nabanggit niyo rin po, admin, no, yung ating mga electric cooperatives. Kamusta po ang monitoring natin or assessment ng NEA sa kanila, sa mga electric cooperatives para dito? Para sigurado nga kung sila po ay distribution, ano bang dapat ginagawa nila na para kailangan yung mga pasilidad ng ating mga paaralan ay handa at tataas ang demand ng kuryente kasabay ng pagbubukas ng klase? Yes, Yusek, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo ditong tinatawag namin ang bago naming proyekto na Digital Dashboard Command Center na monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA. Okay. Admin, sa kasalukuyan po, kung magkakaroon po ng biglaang brownout o pagkasira ng linya ng kuryente sa mga paaralan, gaano po kabilis ang inaasahan ninyong pagtugon ng mga electric cooperative para po maibalik agad yung serbisyo at hindi maantala yung mga klase? Gaya ng sinabi ko kanina, Joshua, ang mga paaralan ay considered critical service area. So lahat ho ng response team ng mga electric cooperative ay may dedicated teams po sila to address any glitch or any cause of outages. Huwag lang po sanang madadaanan tayo ng bagyo. And pag ganyan naman po ay traditionally we have the task force kapatid, no? Immediately nagpapadala ho tayo ng mga reinforcement gaya ng mga linemen para sa mga affected areas para maisiguro po na agaran ang pagre-restore ng kuryente. Sir, paano naman po tinutulungan ng NEA ang mga electric cooperatives sa paghahanda laban sa mga posibleng epekto nitong habagat at iba pang kalamidad na maaaring magdulot ng power outages habang may pasok na yung mga estudyante? Gaya ng nasabi ko kanina, Ase Kuweng, meron ho tayong mga dedicated teams to make sure na wala hong ang response team po ng electric cooperatives ay mabilis, no? Ngayon sa pagdating naman ho ng habagat at lalab naman ho natin may El Nino pa ho, bago pa lang ho dumating ang bagyo, naghahanda na ho ang mga electric cooperatives na kanya-kanyang mga teams para kung sakasakaling may babaksak na poste or may mapuputol na kawad, ang restoration team po ay agaran makakapag-responde.
Admin, napag-usapan na rin po natin, no? Alam po namin na priority ng ating mga co-ops, yung ating mga eskwelahan. Pero bigyan niyo naman po kami ng konting detalye kasi alam natin sa panahon ngayon, mas gumagamit ng mga digital learning tools, internet, mga computer, mga gadgets na kailangan i-charge at iba pang teknolohiya ang mga paaralan. Paano po sinisiguro ng NEA? Alam po ba nila ng co-op yun, yung mga expected na load para sa supply dahil gagamit ka ng digital technology, sir? Opo. Yan po ay nakaprograma naman sa mga electric cooperatives. Sa load profile po ng mga eskwelahan ay yan ay nakadisclose na ho sa mga electric cooperatives at yan ho ay may agarang pagtutugon kung may additional load po silang kailangan. Pero hindi naman po ganun kalaki yan. Standard naman po ngayon lahat ng mga eskwelahan na ang kanilang design ay merong charging stations para sa mga tablets, computers at iba pang mga gadget. Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sir. Go ahead. Sa ating mga mag-aaral, sana po ay sipagin tayo na pumasok sa oras at samahan ho natin ang dasal na wag ho tayong mabisita o madapuan ng mga sakuna or bagyo na makakapag-antala sa pagpasok ng mga mag-aaral. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Thank you, sir.